May mga boksingerong hinahangaan at nakikilalang bigla dahil sa lakas at talentong ipinakikita sa ibabaw ng lona. At may mga taong ipinanganak at nakatadhana na mismo sa sports na boxing. Ito yung mga boksingerong tumatalo ng mga hari sa kanilang dibisyon. Sinasabing talo sa kartada at lakas, pero pagdating sa laban, lumalabas ang totoong talento. Mga tunay na mandirigma na kahit ilang beses bumagsak ay pilit pa din tumatayo dahil bitbit ang puso ng isang mandirigmang Pilipino. Mga boksingerong nagbigay karangalan sa bansang Pilipinas. Ilan na dito, si Donnie Ahas Nietes, Nonito the Filipino Flash Donaire, Janriel Cuadro Alas Casimero, at ang nag-iisang pambansang kamao, Manny Pacquiao. Pero may isang boksingerong umulit ng history at naging world champion makalipas ang mahigit isang dekada. Ating alamin mga idol kung sino nga ba ang boksingerong ito at ang nagbigay karangalan sa bansang ating sinilangan. Kung ating babalikan ang nakaraan mga idol, halos mahigit 2 dekada na ang nakakalipas. Nang unang tumapak sa bansang Amerika, ang ating pambansang kamao, Manny Pacquiao, kung saan nabigyan nito ng pagkakataon upang agawin ng corona sa tinaguriang hand soapstone ng South Africa na si Lelo Ledwaba. Isa sa kinikilala na pinakamahusay at kinatatakutan noon sa Super Bantamweight Division noong mga panahon na iyon. Sa katunayan mga idol, ay ito na ang ika-6 na matagumpay na pagdepensa sa kanyang IBF Super Bantamweight title bago nito makalaban ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Ganun pa man, sa kanilang laban ay nanaig pa din ang ating kababayan sa kanyang unang laban sa Amerika. At dito nga po mga idol, unang nakilala at pumutok ng husto sa buong mundo ang pangalang Manny Pacquiao. Nang durugin niya ang tinaguriang hand soapstone ng bansang Afrika na si Lelo Ledwaba sa loob lamang ng 6 na rounds. Pacquiao landing Swaba, but here comes Pacquiao again. It's not going to develop like that. You talk about getting old in a hurry. Janolo Ledwaba looks like an old 29, and this guy just hits so hard, and Ledwaba is totally on the defensive. Yeah, and Joe Cortez has seen enough. That's a TKO victory for the very impressive Manny Pacquiao. Ledwaba thought he was... Samantala, pumunta naman tayo sa kasalukuyan. 21 taon na ang nakakalipas mula nang talunin ni Manny Pacquiao ang South African champion na si Lelo Ledwaba. Taong 2019 ay isa na namang South African fighter ang napalaban sa isang mandirigmang Pinoy para naman sa WBO World Bantamweight Championship, at ito nga po ang sagupaan sa pagitan ni Zolani the Lastborn Tete at ng kababayan natin si Janriel Cuadro Alas Casimero. Katulad sa naganap sa laban ni Manny Pacquiao versus Lelo Ledwaba, kampiyon ulit ang South African fighter at Pinoy ang challenger. Ngunit sa hindi inaasahan mga idol, nangyari na naman ang kinatatakutang ayaw mangyari ng mga Aprikano. Ito nga po ay ang muli na namang maulit ang paghalik sa lona ng kanilang kababayan sa kamay na mandirigmang Pinoy. Dahil sa loob nga lang po ng 3 round mga idol, ay tinapos ng ating kababayan na si Janriel Cuadro Alas Casimero ang South African WBO World Bantamweight Champion na si Zolani Tete. At the weigh-in. Finish him! Oh, Casimero got him! He's got him with a bot now. He's given him. He's got him with a body shot. On the chin it was. It was a short right hook to the chin. Southpaw. Right on the temple. Right on the temple. Right, short little right hook right on the temple. And he does it again, doubles it up again, but the first one did all the damage. He jumps in with a body shot, which initially I thought was what had done it, and then he lands with 2 right hands to... And he's in trouble. It's all over the place. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble, and the referee wants to look at him. He's allowing it to continue, but can Casimero take him out here? It happened so quickly, and he's still got a long way to go in this round. There's 1 minute 20 seconds, and Tete still looks unsteady. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches, and he can't find the clean shot, and he falls down. Tete
I don't think there was a punch which put him down. He just collapsed to the canvas. He's not Down recovered from the second first time. shot. He's not recovered from the first knockdown. I'm sure of it. Referee asking, is he okay? Casimero wants to finish it right here, right now, and finish it he has. The title changes hands in sensational fashion. Zolani Tete stopped by John Riel Casimero of the Philippines, and the big South African favourite suffers a defeat which was... And new WBO Bantamweight Champion of the World, John Riel Cuadro Alas Casimero. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana ng mga idol. Dahil para po sa mga hindi nakakaalam, itong si Zolani Tete pala ay naging estudyante noon ng dating tinalo ni Manny Pacquiao na si Lelo Ledwaba. Tama po kayo nang narinig mga idol. Yung unang boxer na giniba ni Manny Pacquiao sa bansang Amerika ay siyang gumabay pala noon kay Zolani Tete para maging isang kampyon. Kung mapapansin nyo mga idol, ay halos magkahawig talaga ang sinapit ni Lelo Ledwaba at Zolani Tete. Parehong humalik sa lona ng makaharap ang dalawa nating pambato sa palakasan. Iba talaga ang puso ng isang mandirigmang Pinoy pagdating sa ganitong sports. Dahil ko naman sa ganito talaga. Kasi Bisaya kasi ako kaya maraming sa akin kasi magsalita ganun. Kaya matigas lang kasi ako magsalita Mas maganda kasi yung maingay para maano sa mga tao talaga at saka puputok talaga. At saka yung ingay ko talaga. At may kasi din ako yung kaya ako nag-ingay kasi alam ko sa sarili ko na pinaghirapan ko talaga sa training, sa ensayo. Pag ganun talaga malakas yung loob mo kasi nakapaghanda ka sa darating na laban o kung ano mang mangyayari. Kaya ayun, kaya bigay todo ako, kaya ganito na talaga ako magsalita. Kasi hindi ko na hinahayaan yung mga pagkakataon at saka panahon sa mag-ensayo, sa training. Kaya nung dati, nagiging champion ako at saka nawala yung belt ko. Kaya hindi kasi ako nagsanay masyado nun kasi napaisip ako na na isang champion ako wala na makatalo sa akin. Kaya hindi ako masyadong nag-ensayo talaga. Parang pwede naman magtahimik tayo pero parang hindi kasi inciting Parang sa akin din kasi pag hindi ako mag-ingay parang hindi ako sa sarili ko kasi pag nagsasabi ako ng mga sinasabi ko ako mapagtulog ko sabi ko kailangan ko talaga ito paghandaan kasi narinig sa buong mundo yung mga pinagsasabi ko ayaw ko mapapahiya ako kaya yun pinaano ko talaga na kung ganun talaga ako baka sa akin na lang yun kasi para maano ako sa sarili ko na magpursige talaga kasi maraming nakarinig na mga na para maano yung sarili ko na na kailangan ko maghirap talaga sa ensayo kasi marami akong binitawan na salita na baka mapahiya ako sa pagdating ng panahon kaya ganun. So hanggang dito na lamang muna ang ating maikling kwento mga idol. Maraming salamat po at God bless.